Yan, for today's video na naman, Art Ka Art of Field Vlog. So meron tayo ditong property na 40,274 square meter na tuhog po ng Barangay Road dito sa Tabugon. Ito po yung property niya. So napakalapit po natin sa town proper po ng Santa Elena, Quezon. So pagpasok po natin dito sa property, so nasa 10 minutes lang po tayo. So yung makipapansin po ninyo yung kabila, yung pong kabila ng karsada na yon, yan po yung cemented road na. Then ito naman po yung kabila na barangay. Huwag po tayo paikot ng PD road sa papasok dito sa ating property. So ito na po yung pinakang property niya. So 100% flat. So makikita po nyo, napakaganda at napaka dami na nilalamang produkto ng niyog. So makikita po nyo sa description ng video yung mga full details po ng ating property, ang mga fruit bearing tree. So dito po ay napaka-productive ng lupa. So makikita po natin mayroon dyan lansunis, langka, santol, napakarami po. So ilalagay na lang po natin sa pinakang full detail. So bago ko po papasukin ang property, so ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, so papindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa video po nating ina-upload na property. Yan, so medyo masama po ang aking pakiramdam. Pagpasensyahan na po ninyo, medyo ang aking busis ay palas dahil sa kagagaling ko lang po sa trangkaso. So ito na po yung pinaka-reality niya. So 100% flat land po na area. So pasok na pasok po ito sa mga investment. So ito po ay binibenta sa atin ni seller ng 2,650 yung mahigit 4 na hektarya po niya. So nakanito po sila. So kagandahan po ng title nito, ito po ay TCT title, updated po ang amilyar. So ang nagbibenta na lang po nito ay mga anak na ni seller, kasi si seller po mismo na nasa pangalan sa title, so magulang po nila, so patay na po yung, kaya napagdesisyon na lang po ng magkakapatid na nagmana na ang property na po ito ay pagbili para paghati-hatian po nila ang magiging kaparte nila po na mapipira dito sa pinagbibinta pong property. So ayan po yung barangay road, yung kabila na yan, yung barangay road po yan. Diretso naman po doon sa kabila naman pong barangay. So yan po ay nasasakupan pa ng property natin. Yan po kabila na yan, gumilid pa po tayo. Tapos yung kabilang rice field naman po doon, hindi na po yan nasasakupan. Ito pong ating property na to ay meron po tayo ditong sakupan na rice field po, bali hindi ko lang po maano yung pitak doon dahil yung kasama ko po dito pagpasok ay yung pong pinakang apo na nagbibinta. Yan, ito po ay may nilalamang pang mga hardwood na nara. So nasa 3 puno daw po na hardwood na nara ang nandito. So dito makikita natin talagang flat na area yun kay Mito. Isang fruit bearing masarap na prutas din po yan. Napakaganda ng property. Yan, nandito tayo sa pinakang loob. Mapapansin po nyo, talaga napakaganda po ng reality ng lupa nyo. So Carabao grass. So papakita ko na po sa inyo, paikot po dito sa property na ito. Talagang ito po ay napaka-productive po. Mapapansin nyo yung mga nyug, talagang kalakasan bumunga. So dito sa area na to, talagang flat land. May malaking puno tayo ng hardwood dyan. Hindi ko lang po alam kung anong kalasing kahoy yan, pero sabi nila matigas na kahoy daw yan. Yan ay dulitan daw po o apitong. Tapos sa area naman po doon sa kabila na yan, makikita naman natin doon puro fruit berry, mga santol, avocado, langka. Marami po dito mga fruit bearing langka. Tapos ito yung isang avocado na napakaraming bulaklak. Then may bahay po, yung dating tinirhan po nung kanilang lolo. So yung lolo naman po nila, so hindi na po pinag-ano nung anak. So hindi na po na inayos yung bahay. Yan po, piling i-renovate yan para matirhan uli. So dito naman po sa kabilang ito, papasilip po naman po sa inyo yung pinakakarsada. Yan po, simentado naman po yung bahay niya. So dito may nara sa area na to. So iikutin po natin yung pinaka property po na 4 na hektarya. Dito naman po yung nara, yung po yung isang puno ng nara. Yan, makikita naman po yung nara. Tapos dito sa kabila na ito, nara pa rin. Yan, nara. Ito, nara pa rin po yung kabila na yan. Napakarami po dito na hardwood. So napakaganda po ng reality ng property. So dito po sa may parting ito, yung pong kawayan, itong kawayan, yan, yung kawayan po na yan. Kasi po natin yung kawayan na yan, andyan po yung boundary niya.
So pag ano naman po tayo, pagilid naman po tayo doon sa may malaking kahoy na yon. Tapos ito na po yung ginagawang karsada ngayon. Yan po, tinatambakan. Ongoing na po ang pagsisiminto niyan. Kung nyo mapapansin po, pasok dito ang 4 wheels. So tatawid lang po tayo ng ilog. Paggagaling naman po natin sa National Highway po, so 5 minutes lang po, o 5 minutes to 10 minutes, andito na tayo. So yan po yung karsada. Pansin po nyo, karsada po yan. Ongoing na po yan, sinisiminto ngayon. Tinatambakan po nila ng mga bato-bato yan. Tapos gumilid po tayo dito sa area na to. Yan, may manggang yan. Tapos doon sa may kalahati po ng nyug doon, so meron naman po dyan na boundary dyan sa mga tatang po natin na upland na area na yan. So meron naman po tayo dyan boundary. So dito po ay may source ng tubig. May bukal po siya doon sa area na yon. So ang kuryente naman po napakalapit din siguro. Manggagaling tayo sa may bahay po dyan sa baba dyan. Nasa 150 meters lang po ang layo natin dito sa property para makabitan po tayo ng kuryente. So papasisilip ko po sa iyo dito yung pinakang karsada. So yan po yung mga sakupan na rice field. So dito po yung karsada niya, no. Yan, dikit na dikit po tayo sa Barangay Road. So doon po ako galing sa kabilang nyugan na yon. So umikot lang po tayo dito sa property na ito. So kaya ano pang iniintay nyo mga ka-Art of Phil Vlog. So inquire na kayo sa makikita nyong number sa taas po ng ating screen na yan, ang WhatsApp and Viber. Nandito na po ako sa karsada na tinatambakan ngayon. Ayan po, inuumpisa na po ito doon sa looban doon. So pasok po dito ang mga truck na nagtatambak. Yan, tapos yan na po yung property natin. Yan po ang kabila na yan. Mapapansin po yung kabila na malinis na yan. Yan po yung nasasakupan ng ating property na flatland. Hanggang doon po sa kabila na yon. Hanggang doon sa kabila, ikot po tayo pa ganyan. So doon po yung maraming fruit bearing tree. Sa kabila naman na yan, langkaan na area. Tapos ito na po yung karsada. So bali ikutin po natin, pupuntahan ko po yung kabilang area doon para mapakisilip po sa inyo na napakaganda po talaga ng property. Napaka-productive, saka napakatahimik, napaka-fresh air. Malapit po tayo sa ilog na malaki, yung laging dinarayo po dito na ilog na mga nililiguan. So dito sa area na to ay malapit din po tayo sa town proper po ng Santa Elena Norte na po. So nasasakupan na po tayo ng Norte. Ito pong area ng property na to. So napakaganda po, napaka-relaxing, at ang kagandahan po nito talagang makikita po natin yung karsada na. Tapos 4 hectares mahigit. So 2,650 po binibigay ni seller. So TCT clean title, updated po tayo sa buwis. So napakaganda po. So bali iikutin ko yung area po doon sa kabila para mapasilip naman po sa inyo yung masasakupan na yun, yung malinis po na area na yan. So lalapitan ko po yan dyan, yung nyuga na yan, para mapistuhan natin at mapakita ko po sa inyo yung pinakang reality po talaga ng property. So ito po ay 100% flatland na area. Kaya ano pang iniintay nyo mga ka-Art of Phil Vlog. So grab nyo na, mag-inquire na kayo habang ang property ay available pa, habang mura. So inquire na agad. Ito po ay napakaganda ng title, TCT clean title. So malapit po tayo sa town proper po ng mismong bayan ng Santa Elena, Quezon. Norte. So sorry, sa Quezon Norte na po pala ito. Bicol na. So dito yung nagtatambak na truck. So yan lalabas na yung nagtatambak na truck. So dito po ay dinidiretso na, ongoing na nga po ito. So sisimintuhin na yan. Makikita po natin yung pinaka-truck dito. Ayan po, mapapansin niyo yung truck na nagtatambak ng dump truck. Yung po yung gagawa ng karsada ngayon. So napakaganda po ng property na to kasi talagang masasabi po natin talaga na magiging cemented ito road. So tatawid lang po tayo ng ilog, no. So yan pong ilog dyan tatawirin natin. So pasok pa rin naman po dito. Ang makakapasok lang po talaga dito ngayon sa sasakyan, so yung matataas po na uri ng Raptor, yan po yung makakapasok. Pero ang kotse po hindi pa po natin ina-allowed para makapasok dito kasi dito po ay talagang tambakan pa yung area. Tapos tatawid po tayo ng ilog, kailangan po dito talaga ay medyo mataas ang ating sasakyan. Yan, makikita po natin na talagang ongoing na po na pinoproseso ang pag-aayos ng ating karsada. Kaya yung mga buyer po ng mga kakagusto sa itong property, so ito po ay i-avail nyo na kasi napakamura na po nito. So baka pag ito po ay nasimento, so tumaas po ang
presyo ni seller, kasi makikita rin po niya talaga na maganda na po yung kanyang reality ng property. Ayan po, yan yung nagtatambak. So mapapansin naman nyo talagang ang karsada ay ongoing na, inaayos na, no? Ayan. Yan, dito na po tayo sa sinasabi ko sa inyo. So yan yung may upland kanina nakita doon sa taas. So humati lang po tayo dyan. Papansin po natin yung santol na yan, dumiretso po tayo pa ganun. Itong konting nyuga na ito, sakop natin saka itong kabila po na to. So bali ikutan pa natin yan para mapakita ko po sa inyo, no, yung pinakakagandahan po talaga nito property na 40,274 square meter. Yan. Ito po yung mga fruit bearing niya sa sakupan. Yan, bali dito makikita natin dito marami dito mga fruit bearing langka sa area po nung kabilang property na to. Yan, ito po yung nadadalhan pa ng 4 na hektarya. Ito pinakikita ko po sa inyo na ito. Napakaganda po talaga nito para sa mga investment. Yung mga buyer natin dyan na ganito ang hanap na property na productive. So panalong panalo. Ito po yung nadadalhan pa, yung nyuga na ito. So napakarami po na nilalaman pang produkto na niyug. Tapos naandyan po yung kabila na yan, yan yung mga maraming langka. Yan, mapapansin po nyo yan, yan po yung mga puno ng langka. So sa description na lang po natin ng full details ilalagay na video. Yung pinakang fruit berry po na nilalaman dito. So ang nyug po talaga napakarami pa. Baka ang nyug nito nasa 600 pa kapuno, o more or less po. Ayan, mapapansin naman nyo talagang may boundary po yan, ha. Ang pinakang boundary po natin dyan, so may yan pong bunga bulak. Yan po sa may taas na yan. Yan, makikita po natin yung mga puno na yan. May boundary po yan. Yan po ay bakod na mga bulak na diretso naman po papunta doon sa dulong-dulo na yon. Yan, papunta sa dulong-dulo sa kabilang po. Tapos dito na ako iikot sa pinakang sentro naman sa gitna para mapasilip ko sa inyo. So dito talagang napakarami na nilalamang produkto ng lupa na ito. So i-avail nyo na. Yan, ito yung nadadalhan pa. Ang daming langka nito. Ay, may mga balot yung mga langka, oh, nasa sako. Yan po, may mga balot na. Ito ay nadadalhan pa ng ating property. Itong area na to, yan po, oh, santol. Daming mga fruit bearing santol dito sa area na ito. Lawak ano kuya? Sila yung nagluluka dito ay. Kailan nyo kuya luluka rin to? Kailan nyo luluka? Ha? Sa Wibis daw po, oh, kakawitin na nila. Kukuprasin na nila ito. Yan. Tinawag na ito ay. Yan yung pinagkukupras po nung may-ari nito. Yan, boundary dyan. Kabila po na yan. Tapos itong area na to ay nasasakupan pa. Itong area na to talagang masasabi po talaga natin na panalong panalo. Lakas mamunga ng mga nyug, oh. Yung mapapansin po talagang kababaan pa ang nyug, hindi pa siya maedad. Productive pa. At ang kagandahan, paikot po siya ng barangay road. Makita naman po nyo sa video natin yung barangay road na yan ay yung kabila po ay ongoing na. Ito ay pinaprocess pa po para sudsudin. So mas maganda po yung kabilado na area. Yun. Ito po yung nasasakupan niya mga rice field. Bali sa details na lang po natin ilalagay yan. Yan pinakabilang po ng rice field na yan. So ito na po, pinakikita ko sa inyo, napakaganda po ng 4 na hektarya na to. Panalong panalo po kayo dito. Yan, so bali ito po yung dadaanan natin. So pagtaas po natin dyan, naandyan na po yung National Highway. Then dito naman na po yung papunta sa property. So pasok po dito ang uri ng Raptor sa pagpasok sa property na 4 na hektarya po na pinabibinta sa atin. So ito po yung ongoing na ginagawa na po doon sa taas, sinisiminto na. So dito naman po, dito na daan ang mga sasakyan pagpapasok po doon sa property po na pinabibintang 4 na hektarya. So mapapansin po nyo na napakaganda naman po talaga ng daan na. So dito lang po yung ilog na tatawirin na sinasabi ko sa inyo na ilog. So napakalinis ng tubig dito.
So kaya yung mga bayan na gustong mag-visit ng property, pwede kayong maligo dahil dito mismo tayo dadaan sa ilog. Parang ang ilog po dito ay yung ilog ng Bulacan. So mga bato-bato lang po. Ayan, oh. Mas marami na siyang mga bahayan dito sa area na to. Yan lang po yung property natin. So layo po sa National Highway. Nasa 5 minutes lang po ang layo natin sa National Highway papasok po sa property. Yan, ito na po yung pinakandaan niya. Kaya sinasabi ko po na hindi pasok ang kotse. Ang makakapasok lang po sa property ay pinakang mataas lang po na uri, yung mga Raptor 4x4 po. Yun po ang makakapasok sa area po ng property na 4 na hektarya na pinabibinta po sa atin. Ayan po yung pinakang dadaanan niya. Ito talaga yung property na may i-offer namin sa inyo talaga na 100% flat, productive, malapit sa town proper, malapit sa source of electricity, malapit sa source of water, may ilog po tayong Karatig. So maraming kapitbahay. Kabilanan ng property ay Barangay Road. So napakaganda ng property, 100% flat. Kaya ito po ay talagang para sa mga investment at retirement na ganito po ang hanap na property na magandang view, fresh air, tahimik. So pwede po ito gawing farm ng manukan. So siguro pasok ito sa pwede sa isa sa number 1 farm, o pwedeng ay gawing farm ng mga bakahan na alpasan, babakuran lang paikot kasi karsada na po siya paikot, ano. So flat na area, lamang na lamang po ang flat. So ito po ay 100% flat lang na location ng property na isa sa hanapin po ng ating mga buyer. Kaya yung buyer po natin dyan na ganito po ang hanap, so inquire muna yung number po na makikita na yan para mapunta na sa inyo ang property. So inikot ko na po yung 4 hectares para makita ninyo na talagang ito ay 100%. So dito ay pasok yung aming motor. Yan po yung motor namin dito. Dito na namin pinapasok sa area. So kabila na naman po doon sa kabilang area naman, makikita naman ninyo doon ay talagang yung truck ay nagtatambak na. So maganda itong property nito para sa mga yung invest dyan na laging hinahanap sa akin ay productive. Ito na po yung property nyo. Na talagang dala pa po yung kabila na yun, yung malinis na yun. So dito sa may area na to, malinis na dito sa area. So may hatian naman po dyan. Ito na po ay nasasakupan pa ng kanilang property, itong pinipistuhan kong ito. Basta ito pong medyo masukal na to, nanyugan na ito. So nasasakupan po yan ng 4 na hektarya. Napakarami po talaga nito. So para hindi po tayo malito, sinabi ko po doon sa pamangkin ng seller, yan po, yung apo, ipare-relocate na lang po ng panibago kasi hindi lang po nila matandaan na yung mga boundary dito. Kasi dito po sa kabilang ito, nabinta na po yung kabila na yan. Sa kanila rin po kamag-anak yung kabila, tapos kanila din po itong area na to. So yan, mga gusto mag-inquire po nito at gustong i-abil yan, wala po magiging problema kasi oras na bilhin nyo yung property na to, ipare-relocate natin ng panibago, ipapasukat po natin yan. Kasi para makuha po natin talaga yung pinakang boundary niya, yung hatian, kasi magkakamag-anak lang naman po ang mga magkakalapit dito. So ito po ay mga manahan na po ito. Wala naman po magiging problema kasi yung mga anak naman po ay mga buhay pa at sila po mismo ang seller na nagbibinta po nito. Yan, ito na po yung property. So hanggang dito na lang po mga Cardo Phil Vlog. Thank you for watching.